Mga Duterte supporters at yung mga Duterte vloggers at yung mga TV. Siga dun, simbolo talaga ng mga tanso, Kasi ganyan ng mga tanso, eh. Kahit yung mga MDS, ganyan din, eh. Yung nanginginig sila pag nagalit na galit. Hindi kami lahat, ha, Banat Bay. Hindi lahat kami, ha. Hindi lahat kami tanga, ha, Banat Bay. Hindi, ha. Nanginginig. Di ba? Simbolo yan ng mga tanso, eh. Tsaka ng mga MDS, eh. Yung galit na galit, gustong manakit. Radio host na araw-araw ay tinutuligsa si Presidente Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag at drug addict. Ito ang magpapahama kay Inday Sara sa 2028. Dahil ginalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalists at mga Waray at mga Ilonggo, ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa 2028. Diyan pa lang sa analyzation mo, Gadon, maling-mali ka na. Kasi maraming Ilocano, ang talagang nasabi na budol sila. Marami. Ang daming Ilocano na nasabi na budol sila, eh. Marami, iba't ibang lahi na talagang sinabi nila, ay, nabudol kami. At saka, malaking kasinungalingan ka, eh. Kaya sabi nga ng Supreme Court, eh, gross misconduct, kadiri daw. Kadiri yung conduct mo. Ganun. Di ba? Ito pa, malupit dyan, ha? Ang malupit dyan, hindi lang sa ikaw ay sinungaling, hindi mo pa, parang haka-haka sa iyong buhay, Bakit kanyo? Hindi naman mananalo si BBM kung hindi dahil kay BP Sara Duterte. Nakalimutan mo ba doon sa survey? Malayo nga, eh. Malayo nga si Bongbong nun, eh. Ito si BP Sara, nung hindi pa siya nagde-declare na natatakbo siyang vice president, dito siya, Tapos si Lenny pa ata yung sumunod, tapos saka pa ata si Bongbong Marcos. Nung bumaba lang si Sara Duterte at umasa yung mga ilang Duterte, yung mga nagpabudol na Duterte supporter. Dami kong kilala niyan. Lalo na, kamusta na yung mga kababayan ko sa iba't ibang dako ng mundo na to na mandami nag-unfriend sa akin. 2022. Yung mga marami dyan, yung mga taga Middle East, taga UK, taga Japan, taga Amerika, taga Canada, in-unfriend ako. Kasi hindi ako nag-BBM, nag-isko ako. Galit na galit sila sa akin. Bakit? Nandito si Sara Duterte, so dapat dito tayo. Talagang gustong manakit? Dami niyan. Tapos nung nanalo si BBM, kung dati ang post nila puro Duterte at puro BBM, nung nanalo si Bongbong Marcos, after 1 month, ang mga post nila nawala na sa politika. Bakit kanyo? Napahiya, eh. Kamusta na yung mga kababayan ko, lalong-lalo na yung mga nag-unfriend sa akin at inaway ako na mga diehard Bongbong Marcos loyalist, tapos biglang nung na-realize nila na nabudol sila, nag-iba na sila ng content. Naging basketball na content nila, passion na, wala na sa politika. Bakit? Napahiya po ba kayo? Kasi naman, sinabi ko na sa inyo, di ba? Sinabi ko na sa inyo. Aminin nyo na lang, nagalit pa kayo sa akin. Galit na galit kayo, gusto nyo manakit. Malamang na matatalo lamang si Sara. In fact, kung maglalaban sila ni Lenny o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara. Sapagkat si Lenny ay may solid na 15 million votes. Kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Marcos loyalist, mga Ilocano votes, na napakalaki niyan, ha? Isipin nyo, Ilocos Norte, Ilocos Sur,
Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at yung mga Ilocano sa Mindanao. Napakaraming Ilocano sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Leni, panalo si Leni. Ayun, naging diwata na content. Dito, mantakin mo, sukang-suka ka kay Leni Robredo nun. Minumura mo kakaliwat kanan. Tapos ngayon, pinagtatanggol mo pa comparing dito kay BP Sara Duterte. Yan ang tinatawag na yung sinuka mo, inapak-apakan mo, nilagay mo sa kubeta, tapos bigla mong kakainin uli, kukutsarahin mo. Ganyan, literal lang ginawa mo gadon. Diba? Para lang masiraan si BP Sara Duterte at ang mga Duterte, kakainin mo yung sinuka mo. Sino ngayon na nakakasira talaga kay Marcos? Ikaw. Alam mo, Mr. President, nakakasira ho talaga ito sa administrasyon nyo. Alam nyo, sa totoo lang, ako, pag naririnig ko yung salitang sekretary ka doon, nasusuka ako. Hindi, walang biro Nasusuka ako, sabi ko, ganito na ba kababa ang pamantayan natin sa isang sekretary? Hindi kasi kahit papaano humanga naman ako dahil hindi sila nagpapuwersa na gawing sekretary si Thinking Pinoy. Di ba? Kasi gusto maging presidential advisor for political affairs. Di ba? Natuwa ako, at least hindi kayo nagpadala sa kanyang pambubuyo. Tapos ito ang ilalagay ninyo? Alam mo, Mr. President, tanggalin nyo itong sekretary nyo. Maniwala kayo na makakatikim kayo ng mga 1,400 palakpak mula sa Banateros. Kasi ito talaga yung mga hindi nakakatulong sa administrasyon. Walang naidudulot, lahat na lang kapalpakan. Mantakin mo, kaya nga mismo yung DSWD secretary kinontras Hindi, hindi. Totoo ang kahirapan. Anong haka-haka? Totoo ang kahirapan. Di ba? Mantakin mo. Kung sino man ang nanligaw sa presidente para i-appoint to, mahiya-hiya naman kayo. Di ba? Kadiri naman. Talo si Sara. Dahil may solid na dating 15 million si Leni Ang mahirap dito sa mga black... 15 million daw kay Leni. Tatatalo si Sara. 32 million ang bumoto kay Sara. Mathematics nito, pangtanga lang din Hindi isipin nyo yun. Paano nangyari yun? Paano kayo namang waiting? Kung sinasabi mong malakas ang Marcos kesa kay Leni Robredo, sabi nga ni Boss Dada, di sana nanalong Vice President si Bongbong. Sabi nga, logic dictates. Logic dictates. Simple lang Naglaban si BP Leni at saka si Bongbong, Vice President. Olat si Bongbong. Anong nangyari noong 2022? Round 2. Naglaban uli si BP Leni at si BBM. Sino nanalo? Si BBM. Ano ang nagbago dun sa dalawa? Ano nagbago dun sa dalawa? Doon sa 2016 election at doon sa 2022 election. Sa 2016 election, ayaw ni Duterte kay BBM, kaya siya natalo. Tama, mali? Hindi siya piniling Vice President ni Duterte. So, natalo si Bongbong Marcos. Tama, mali? 2022.
lumaban muli si Bongbong Marcos against Leni Robredo. But this time, kasama niya na ang isang Duterte na si Sara Duterte. Tanong, nanalo o natalo si Bongbong Marcos? Nanalo. Ano nagbago? Logic ka? Kung may logic ka, kung meron ka pang natitira, baka na-flash mo na. Baka naitain mo na. Ang nagbago noong 2016 at 2022, 2016 hindi niya kakampi si Duterte, 2022 kakampi niya na si Duterte. Kaya siya nanalo. Tapos sasabihin mo ngayon na matatalo si Duterte? Anong katangahan yan? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Anong katangahan yan? Na ito at itong mga DDS supporters na ito, hindi sila marunong ng political mathematics. Political mathematics? Ikaw nga ang mahina sa mathematics eh. Wala ka talagang kwenta. Sayang ang binabayad ng pamahalaan sa iyo at sa higit sa lahat sayang ang tax namin sa iyo. Hindi, kaya nga ako, alam mo, kaya nga na-disbar siya dun eh. Actually, sabi ni Attorney Mark, hindi na nga siya na-disband doon sa pangalawa. Kasi actually, nakandun sa sulat ng Supreme Court eh. Since na-disbar ka na, hindi ka na namin uli pwedeng i-disbar. Ang sakit nun, ano? Sabi nung sulat, ang sabi ng sulat ng Supreme Court, kasi na-disbar ka na, hindi ka na namin pwedeng i-disbar. Pero mantakin mo, kung pwede pa pala, uulitin pa nila sila ang pag-disbar sa'yo. Ganun ka. Ganun ka nagpapakalat ng fake news. Di ba? Sabi nga, not once. Di ba? Not once. 2 beses. Gusto mong dagdagan? Alam mo, ako, sana hihingin ko sa mga kababayan natin dito. Itag ninyo si Pangulong Marcos dito. Sabihin nyo, fire Gaton. Hindi makikinig yan. Tingnan nyo. Try nyo lang. Try nyo lang. Fire Gadon. Diba? Balik mo makinig.